napahamak ka na ba? Mapagpalang araw ng Sabado, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Alfredo Magno. At ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ngayon. Dumating ang ilang tao na nagbalita kay Jesus ng nangyari sa templo. Ipinapatay nga ni Pilato ang mga taga-Galilea at nahalo ang kanilang dugo sa mga handog nila. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa akala ba ninyo'y mas makasalanan ang mga taga-Galileang yan kaysa lahat ng mga taga-Galilea? Dahil sila ang nagdusa? Hindi. At sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat. Gayon din naman sa namatay na 18 taong nabagsakan ng tore sa Silow. Sa akala ba ninyo'y mas may utang sila sa Diyos kaysa lahat ng naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko, hindi. Ngunit kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat." at sinabi ni Jesus ang talinhagang ito. May taong may isang puno ng igos sa kanyang ubasan at pumunta siya upang maghanap ng mga bunga. Subalit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito sa paghahanap ng mga bunga sa punong igos na yan at wala akong nakita. Putulin mo yan at pampasikip lamang sa lupa. Ngunit sumagot sa kanya ang tauhan, Ginoo, pabayaan mo na siya ngayong taon. Maghuhukay ako sa paligid nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga siya. Ngunit kung hindi, tsaka mo siya putulin. Ano ang pinakamasaklap na trahedyang naranasan mo? Paano mo ito hinarap? Naniniwala ka rin ba na parusa ito ng Diyos dahil sa hindi pagsunod sa kanyang kalooban? Normal na bahagi ng buhay ang mga sakuna at trahedya. Sa tuwing nararanasan ito ng ibang tao, huwag nating isipin na sinapit nila ito dahil sa ginawa nila. Lalong hindi natin dapat isipin na kagagawan ito ng Diyos. Kaya naman sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo na ang mga taga-Galilea na ipinapatay ni Pilato habang sila'y nasa templo at ang 18 nabagsakan ng tore ng Siloe ay hindi ang mga pinakamakasalanang tao. Mga biktima sila ng isang malagim na trahedya. Ipinapahiwatig din ng Panginoon na ang bawat pangyayari sa buhay natin, mabuti man ito o masama, ay may kasamang mabuting aral. Isa rin itong magandang pagkakataon para magbalik loob tayo sa Diyos. Sa madaling sabi, tiyak na kapahamakan ang mararanasan ng taong hindi magsisisi sa kanyang mga kasalanan. At tiyak na kaligtasan naman ang naghihintay sa taong buong pusong nagbabalik loob sa Diyos. Sapagkat magkakaroon din ng higit na kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan,
kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliraning, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.